Kasal ka na ba pero single pa rin ang nakalagay sa SSS records mo? O kaya naman gusto mo nang tanggalin ang pangalan ng asawa mo bilang beneficiary dahil matagal na kayong hiwalay? Panoorin mo muna ito bago ka pumunta ng SSS dahil hindi lahat ng request ay naaaprubahan agad. Marami ang nalilito pagdating sa pag-update ng civil status ng SSS. Akala ng iba sapat na nasabihin nila na matagal na silang hiwalay o matagal na silang hindi nagsasama. Pero may mga requirements na kailangan sundin. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung ano ang kailangan mong ihanda depende sa sitwasyon mo. Kung dati ay single ka noong nag-register ka sa SSS at ngayon ay kasal ka na, kailangan mo nang i-update ang civil status mo sa SSS. Para magawa ito, kailangan mong mag-submit ng e-form or Member Data Change Request Form kasama ang iyong PSA Marriage Certificate. Ito ang opisyal na dokumentong nagpapatunay na ikaw ay legal na kasal. Ito ang isa sa pinakamaraming tanong, pwede ko bang alisin ang asawa ko bilang beneficiary? Hindi na kasi kami nagsasama. Ang sagot po ay hindi basta-basta. Kung hindi legal ang paghihiwalay nyo, legal spouse mo pa rin siya sa ilalim ng batas. Hindi sapat ang dahilang matagal na kayong hiwalay, hindi na kayo nagsasama, o may iba't iba na kayong partner. Para mabago ang civil status o record mo sa SSS, kailangan ng mga legal na dokumento na hiwalay na kayo. Kailan ba pwede mag-update? Kung anal na ang kasal ninyo, kailangan yung mag-submit ng Certificate of Finality ng annulment o iba pang kaukulang court document. Kung may degree of legal separation, ayun din ay maaaring kailangan depende sa request. Sa madaling salita, kailangan ng legal na dokumento para maging batayan ng pag-update ng records mo sa SSS. Paano naman kung namatay na ang asawa? Kung namatay na ang asawa mo at gusto mong ipa-update ang civil status mo to widowed, kailangan mo pong mag-submit ng death certificate. At kung idineklara naman po ng korte na presumed death ang asawa mo, kailangan mo naman po ng court order. Paano naman kung nag-asawa ulit? Kung nag-remarry ka at gusto mong gamitin ang bago mong apelyido sa SSS records, kailangan mong mag-submit ng mga dokumentong naaangkop sa sitwasyon mo. Halimbawa, kailangan mo ng PSA Marriage Certificate sa bago mong kasal at depende sa dahilan kung bakit natapos ang una mong kasal. Maaaring kailangan ang death certificate kung namatay ang asawa, Certificate of Finality ng annulment kung naanal ang nauna mong kasal. Iba-iba pang requirements depende sa naging sitwasyon ng una mong kasal. Kaya mahalagang tandaan, hindi lahat ng request ay pare-pareho ang requirements. May mga pagkakataon rin na maaaring humingi ng additional requirements ang SSS depende sa iyong kaso. Kaya bago pumunta sa branch, siguraduhin kumpleto ang iyong requirements para hindi ka pabalik-balik. Kung may tanong ka sa SSS, i-comment mo lang sa ibaba at baka iyon na ang susunod nating sagutin. At kung gusto mo ng malinaw at mas madaling maintindihan tungkol sa mga SSS updates o iba pang government's benefits, huwag kalimutang i-follow ang Elena Vines. Disclaimer, ang impormasyong ibinahagi sa video na ito ay para sa pangkalahatang gabay lamang at batay sa mga umiiral na patakaran sa oras ng paggawa ng video. Maaring magbago ang mga requirements o proseso anumang oras. Para sa pinakabagong impormasyon, makipag-ugnayan o bumisita sa pinakamalapit na branch ng SSS o sa kanilang mga official na online channels.